Ang India ay parang planeta, namumuhay sa isang ibang paralel na mundo na naiiba sa ibang mga bansa at nahuhuli. Ngunit may punto ng pag-unlad sa bansang ito, mas malalaking lungsod. Kabilang sa ganitong lungsod ang Bangalore na kinaroroonan ko. Ang lungsod na ito ay tinatawag na Silicon Valley ng India at kabisera ng Indian startup. Gayunpaman, habang naglalakad, maaari kang matapakan ng dumi ng baka o masagasaan sa isang tuktok sa isa sa mga masiglang magulong kalye nito. Ang India, yung pinakamatao na bansa sa mundo, at ang lungsod ng Bangalore ay ang kanyang pagmamalaki. Ito ay mabilis na umuunlad at lumalaki, at sa kalidad ng buhay, itinuturing itong isa sa mga pinakamahusay sa bansa. Ngunit ang India, at kahit lungsod nito ay maaring magdulot ng pagkabigla sa isang Europeo. May isang namatay, parang naamoy ko ang amoy ng patay. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5 aso, narito pa ang 2. Ay ikaw, halika rito. Parang ikaw ay isang santo at ang amoy ay parang makasalanan. May mga problema sa kalinisan sa India. Bilang resulta, 250,000 tao ang namamatay dito bawat taon dahil sa diarrhea. Kolera, typhus, hepatitis at mga parasito. Lahat ng ito ay madali ring makuha sa pamamagitan ng pagkain at tubig. Tunan nilang magreklamo ka. May mga problema talaga sa pagtitipid ng tubig. At normal lang, ito ngayon patay ang kuryente. Pinapatay ang kuryente, maya-maya bubukas ito. Natatakot ang mga dayuhan sa India pero sa Bangalore may mga puti na nakikita. Paano sila parang mga tao itong mga kabataan, lahat ng ito? Mga bata, mga katapusan. Ako ay puti, lahat ay tumitingin at lahat ay nagtatanong. Well, hahanapin ko sa harap pero eto maputi ka lang. Oo, 3 ang nagdala sa amin ng pagkain. Sanay na ang mga puti. Siyempre at unang beses nilang makita ang ganitong puting tao sa itaas. Nag-video sila. Kaguluhan, dumi at mga tao sa masa pero sa parehong oras, progreso at Asian na romansa. Mag-subscribe sa lahat ng social media sa channel ni Vova Karmanov at simulan na natin. Ito ako sa Indian na aeroplano. Hindi na nakakabor ang lumipad papuntang India. Nagtanghal ng palabas ang kapitbahay ko mismo sa runway. Halos 1 oras na tayong nakatayo at hinaharangan ang lahat ng ibang eroplano. Inihayag nila, tulad ng kailangan ng doktor. May doktor ba sa mga pasahero? Isang doktor ang natagpuan, ngunit hindi niya ito gusto. Sa huli, tamang desisyon ng kapitan. Basta hindi pinapansin. At narito, nasa ere na kami. Ito na ang India. Ramdam ang halumigmig sa pamamagitan ng bintana. Ang mga bayan ay nakatayo ng magulo, ang mga quarry ay naging tambakan ng basura. Malapit sa Bangalore, may mga elevated road at masisiglang kalsada. Sa bus, agad akong napadpad sa isang napakalaking traffic jam. Kahit mga motorsiklo ay nakatigil. Nakatayo lang kami ng napakatagal. Sa istasyon, nakatayo lang ako at nanonood. 1,000,000 ng tao at silang sumasalakay sa bawat bus. Dito, may isang babae na malusog pero gumagapang siya sa lahat ng 4, parang quadruped at humihingi ng limos. At itong lasing na lalaki bumagsak sa aspalto sa harap ko at pinapapangatwiranan siya ng pulis na bumangon at umalis. Walang mga upuan at yung mga pagod na umuupo sa mga baitang. Yung maliit na batang ito, mas malaki pa ang backpack niya kaysa sa kanya. Kumuha ako ng rupi sa ATM at naglalakad-lakad sa sentro. Kailangan nating maghanap ng makakain. Saan man ay may mga dumi ng baka. Sa lugar na ito, may isang tao na talagang nakatapak dito. Pero sa ngayon ay matagumpay akong nakakalusot sa pagitan nila. Ang mga kalye ng Bangalore ay parang isang tuloy-tuloy na pamilihan. Ang mga tao ay nagdadala ng malalaking sako at kahon ng mga produkto sa kanilang mga likod. Mas seryosong negosyante ang bumibili ng kalabaw at kariton. Sa ilang mga kariton, ang mga tao mismo ang nakasakay. May isang kariton na may baka na nakatigil lang sa traffic. Hindi ito ang unang, ano ang nangyayari? Hindi ko talaga maintindihan. Parang may labis na kaguluhan. Dito may mga isinasalpak kung anuman sa matinding paraan. Kaya tumatawid lang ako ng kalsada. Ligtas na nagmaneho.
Parang hindi talaga ito mapapawalang bisa. Lahat sila ay nakatayo. Ito ako naglalakad. Hindi ito maiiwasan. Ganito. Mga ilang pasilyo. Malabo pulis pero siya ay nanghampas ng sasakyan gamit ang stick. Re-regulate ang footage. Dito umaalis ang mga double-decker na sleeping bus. May mga sako ng produkto ring nilalagay sa bubong nila. Sobrang ingay na pero biglang may lumabas na isang teenage orchestra. Napakahirap makahanap ng maayos na pagkain. May binibenta parang kung anong kakaiba. Sa huli, kumuha ako ng kahina-hinalang roti sa tindahan na katabi mismo ng shop ng gulong. Dito ay nagkukumpuni ng mga tuktok at motorsiklo at ito ang may-ari ng serbisyo. Ito ba ang iyong garahe? O ito ang aking garahe? Ano ang meron kayo dito? Ano itong tropeyo na ito? Ito lahat ay para sa mga karera. Kayo ba ay nakilahok din? Oo, ito lahat ay para sa unang pwesto na tropeyo. Kumikita ba ng sapat ang negosyo mo? Hindi, nagtatrabaho lang ako at sobrang saya ko dahil ang mga motorsiklo ang aking buhay. Ang mga batang ito ay mga empleyado niya at medyo hindi sila sigurado habang inaayos ang preno ng motorsiklong ito. Sana walang mamatay. Dito, hindi ako na-impress sa roti kaya't naglalakbay ako sa paghahanap ng sibilisasyon. Umiyak ako. Kasama ng mga tuktok at mga kalabaw sa traffic ay may mga karaniwang tao na nakasakay sa kariton. Kahit papaano ay nalampasan namin sila. Ito na, parang isang business district. Dito ay mas maluwang, may mga tindahan na may magandang ilaw. Kaya't dumating ako dito para kumain lang, para hindi mamatay. Huwag niyo akong husgahan dahil pumunta ako sa McDonald's. Mas mabuti, hindi mo alam kung anong pagkain ang may mga pagkakaunawaan. Ito ay kakaiba. Bangalore, hindi pinakamalaking lungsod sa India pero malaking pugad ng langgam na may mabigat na konstruksyon. Walang kahit isang piraso ng lupa dito ang walang tao dahil napakarami ng mga tao. Mababang bahay kaya't ang lungsod ay sumasakop ng napakalaking teritoryo at umaabot ng malayo sa abot tanaw. Lahat ng kanyang mga kalye ay pamilihan. Para sa maraming tao, ang pagbebenta ng kahit ano ang tanging paraan para kumita. Kahit sa langit mataas ang kompetisyon. Narito ang ilang eagle na umaatake muli sa aking drone. Maari sanay sa signal magpakailanman? Mahirap. Lalo na kapag nagmamaneho ka at may ganitong bus malapit sa iyong tainga. Представьте, сколько в городе мотоциклов, если это парковка одного офисного центра. Вот как раз приехал один из работников, показывает документы. Мы с Сашей дошли до молла. Сейчас утро, и только тут можно спокойно поговорить. Который даже в Старбаксе, который вроде бы европейский и все, можно нормально съесть, не ожидая, что у тебя начнется пожар во рту. Naglakbay ako. Sa iyo ng isang oras, kalahati mula sa sentro ng lungsod sa metro parang libre. Gumawa sila ng magandang linya. Pero napakahaba nito kasi nang dumating kami dito, narito ang metro. Hindi pa ito bukas at siya ay dumating dito. Halimbawa, hindi mabilis na magbukas. Pinahinto nila ang daloy ng trapiko dito sa isang malaking piraso at naglilinis. Gamit ang shampoo. Ito ang mga gilid. Mga barrier. Dahil dumating ako, Punong ministro, may 2 o 3 istasyon doon. Pinahinto nila ang lahat ng daloy sa ilalim nito. naiintindihan paano iwasan ang kalokohan sa India. Kailangan mong maging punong ministro at lahat ay malinis bago ka dumating. Hindi mo masasabi na dito dati ay nilinis ang asfalto. Sobrang maalikabok. At gusto kong sabihin na ngayon ay naglalakad kami sa halos tanging bangketa mo na narito sa paligid. Kung saan kami nakatira, well, hindi ko masasabing komportabling maglakad dito. Wala talagang O naglalakad ka sa kalsada o anuman, naglalakad ka sa kalsada o nagmamaneho ka. Oo, kaya ganito ang paglalakad dito, di ba? Parang halimbawa, nanganak ang isang ina, hindi siya naglalakad na may stroller na hindi ko alam, pero napaka-interesante ng kwento. Halos hindi nagdadala ng bata sa stroller, binubuhat sila sa kamay, samantalang ang lalaki ay naglalakad, pinubuhat lang nila sa kamay at iyon na
Kasi walang lagyan. Saan ka pupunta? Ganyan pagdala mga bata. Pakiusap. At saka tungkol sa kailangan ng helmet para sa bata, dito wala talagang nakakaalam. Narito, nakita ko talagang mga maliliit na sanggol, hawak ng nanay na ganito at sumasakay siya dito sa motor. So, sanay ka na ba sa kalat na ito? Oo nga, makikita mo ang graba, nag-aayos sila ng mga kable. At saka sa tabi ng aming bahay. At sa ibang lugar, ikaw yan. Dahil dito, sobrang alikabok. At sa totoo lang, hindi ko talaga gusto ang lumabas sa labas ng aming lugar. Naiintindihan ko ng mabuti. Pero para makapunta sa coffee shop, kailangan talagang makalusot. At kailangan mong iikot ang ulo mo sa iba't ibang direksyon. Kasi kahit ang bus ay pwedeng dumaan sa maling daan. Anong quest meron tayo ngayon? Nandito tayo sa tawiran. Sinisikap kong sumama sa isa sa mga lokal. Kailangan talagang tingnan ng mga lokal. Sa lahat ng dako kasi, ganun lang. Isaalang-alang na ang mga iyon ay maaring dumaan sa mga paa. Halos walang sino man. Magbubusina. Kailangan talagang bumaba ngayon. Sige, ngayon, naghihintay na naman tayo sa kanila. Ngayon ay magtipon tayo. Tara na. Mga lokal. Kapag dumadaan ang mga lokal, siguradong sa lahat ng direksyon. Tingnan mo, may nagtatanong sa kabilang direksyon. Kasi pwedeng lumabas mula sa lahat ng direksyon. Pero nailigtas tayo ng matigas na lalaki. Mahirap din para sa mga Indian na tumawid ng kalsada. At doon sa dako, may truck. Mukhang may hindi nakasabay. Nang makita ang mga puting kliyente, ang nagbebenta ng sariwang juice ay naghugas pa ng kamay. Hindi ito kahel. Tinatawag nila itong Sweet Mozambi pero sinasabi nila na ito ay kahel. Salamat po. Citrus pero ibang bagay. Ano itong mga bundok? Nang kalat dito. Para sa recycle ng papel? Napakadaling masaktan binti sa kalye ng Bangalore. Hindi ito itinuturing na sidewalk. Technical itong itinuturing na pagsasara. Eto na. Pero syempre nakakatakot maglakad kasi may mga ganitong bagay na minsan ay nanginginig. Kailangan lampasan mga hadlang. At parang masasabi na halos natapos na ang sidewalk. Susunod, sasakay tayo sa tuktuk si Calconius. Sikat na sakay sa India, isang motorsiklo na may kabin. Ang mga driver ay tinatawag na tuker at marami sa kanila ay talagang nakatira sa kanilang mga cabin. Sa madaling salita ay ito ang Uber, tuktuk. Mula sa kalye, tuktok, pwede nang kunin. Pero syempre, ito ay isang bastos na biro. Ang puting mukha ay 2 beses na mas mahal kaagad. At maaari itong mangyari sa 3 o 4. Dito may nagsasalita mula sa kisame tungkol sa presyo dahil sa puti ka. Masaya ka ba? Hindi ka ba napapagod sa pagyanig? Well, mas masama ang sitwasyon sa sasakyan sa ganitong aspeto kasi may amoy sa loob ng sasakyan. Sa sasakyan may aircon o wala, hindi malinaw. Well, parang kaya naman niyang gawin pero hindi siya humihip. Halimbawa, sa lahat, may malaking bentahe ang mga tuktok, napaka-mobile nila. Madali silang makaiwas, pero syempre pwede rin silang dumaan sa kabilang linya. Tinawag ko ang tuktok at nagkaroon ng traffic, kaya para hindi na umikot, dumaan siya sa kabilang linya. Basta dinala niya ako dito sa kabilang linya para hindi na gumawa ng detour. Sinabi ko nagmamadali at binigyan ko siya ng karagdagang 50 rupees. Nagdadagdag ka. Sila ay saya, palagi silang nakangiti, kontento nila. Ano ba yan? 10 rupees? Sa totoo lang, 10 rupees. Para sa India, marami siya. 10 rupees ay isang bote, basya ng tubig. Ibig sabihin, pwede kang bumili ng tubig yung nakasarang bote, di ba? May 2 anak si Sasha at pareho silang nag-aaral. Sa mga ganitong tuktuk, Talagang gusto ng mga bata. Ibig sabihin talagang nire-respeto nila ang ganitong uri ng transportasyon. Sinasabi nila pupunta tayo sa isang lugar kung sasakyan lang, pero tatawag ng taxi, huwag sasakyan. May buhangin sa mga mata, hindi ito masama. Pakinggan mo o ako. Kaya madalas akong nagtatangkang magsuot ng salamin sa mata at mascara. at ito ang nag-isang parke sa lugar. Malaki ang paradahan na ito para makaparada ang mga tao. Hindi lahat ay pumupunta dito, pumupunta ang may pera. Ang parke na ito ay nagkakahalaga ng 10 rupees. Ibig sabihin, medyo sensitibo ito. Lahat ito ay pupunta sa parke. Napaka-cute sa tingin ko. Maganda ang pagkakapinta. Wala talagang mga hayop sa loob ng mga iyon. Yun ay meron lamang mga puno, ilang mga ibon at nap barley sa karamihan. Sa tabi ng kalsada ay nagbebenta sila ng basura, gaya ng lumang bota, at doon sa init ay pinutol nila ang bangkay sa tindahan ng butcher. Mas masarap tingnan ang mga mesa na puno ng prutas at mga bulaklak ng Hindu. Ang ilang mga bahay ay may kurtina sa halip na mga pinto.
Ang ambulansya ay nakakapasok sa mga ganitong traffic parang isang himala. Kumukuha siya ng litrato, ang driver, ng tuktok. 2 puting tao agad at ito si Casio. Para sa swerte ito, lumapit at humawak. May problema kami dito. Hinahawakan nila ang mga mukha at buhok ng mga bata at kailangan silang pigilan. Gusto ko ring maramdaman na parang tuktok driver pero maximum 5 minuto lang. Isang pedal, mulang parang ganun. Parang motor. Bakit kaya? Parang lahat ay katulad ng sa motorsiklo, di ba? Hindi lang ako galing sa espesyal na motorsiklo. Ay, bahala na siya. Pero, tingnan mo, may USB siya dito. May bilis siya dito na umabot ng 80 na mabilis. Ayos lang kami. Parang walang nagsisignal. Maaari ka lamang magsenyas sa mga Indian on the go. Hindi nag-work sa puting tao. Dahil sa ganitong larawan, tumaas ng kaunti ang halaga ng tuktok na ito. Dumating na kami sa elementary school. May guro ang mga bata doon. Ito ay isang karaniwang, tulad ng sa palagay ko, pampublikong paaralan. Makikita mo sa kanya na ang pangalan niya ay nasa lokal na wika. Mokados may mga nangyayari sa mga bata. Kawili-wiling lahat ay nakasuot ng uniforme. Pero ang pampublikong paaralan ay mahigpit sa gupit ng mga batang babae. Kailangan may laso at sikip na nakatali ang braid kung mahaba ang buhok. At kung ang buhok ay mas maikli kaysa sa lubulin ng tainga, pwede nang hindi mag-ayos ng buhok. Pero dito, nakikita ko magandang paaralan. Minsan dumaan kami sa paaralan. Yung mga bata naglalakad doon na nakapaa. Ibig sabihin, nakasuot sila ng uniforme sa paaralan pero wala pa silang tsinelas. Karamihan sa mga paaralan sa India ay mukhang malungkot pero partikular sa Bangalore, may mga talagang magagandang universidad. Kararating ko lang sa student district ng lungsod. Maraming paaralan dito at sa kasalukuyan ang mga bata na nakasuot ng uniforme ay nagmamadaling umuwi. Ang lugar mismo ay hindi talaga kilala sa kalinisan. Sa mga kalye sa tabi ng basurahan, may mga tupa na nagpapastol. Sa kabila ng kalat na ito, ang mga pinakamahusay na isipan ng India ay nag-aaral. Ang mga propesor at siyentipiko ay naglalakad sa sira-sirang bangketa, tuktuk, bus at traktora. Sa likod ng bakod, ito ang tanging lugar ngayon na walang tao. Isang abandonadong ministeryo. Ito pasukan sa campus estudyante. Ang mga motorsiklo ay umatungal, mga estudyante ay tumatawa tapos na ang klase. Mga may kaya ay kumukuha ng tuktok, ang mga hindi gaanong mayaman ay umuuwi sa bus. May nanay na dumating sa kanyang anak, naghihintay sa bangketa. Maraming kabataan, matatalinong tao ang naglalakad dito sa grupo. At sa parehong grupo, may batang lalaki Ars. Ngayon sa ideya tapos na ang mga klase. Ito ay isa. Sa mga sangay ng institusyon, ito ang campus ng universidad. Mayroon siyang 3 campus na alam ko, ito ang isa at ang isa pa kung saan ako nag-aaral. 2 gusali lang ito. Isa ay nasa labas ng bayan sa malaki, halos parang bayan ng mga estudyante. Hindi ako nag-aaral. Dito lang ako sa dormitoryo. Paano ba talaga mamuhay mag-isa? Depende sa kung ano ang kailangan mo sa buhay. Kung gusto mong mag-aral, tulad ng pagdating ko dito, ayos lang dito. Isa sa 11 girls, pumunta siya dito kasama ang 2 kaibigan. Nagsimula silang umuwi pagkatapos ng 2 linggo, kahit mas maikli pa. Well, hindi lang talaga nila kayang mamuhay. Dumating si Arsini sa India sa umpisa ng taon. 3 taon, 4 siguro doon, pero mag-isip. Ang balita ko tungkol sa aking buhay. Ibig sabihin, ang tuition ay 2,200 bawat taon. At sa dormitoryo, dito ay 2,700 bawat taon. Nagsasalita ka ba sa dolyar? Dolyar. 6 na buwan, lalaki ay nag-aayos ng dokumento at nag-interview remote. Sa panahong ito, hindi mo ba naisip na itigil na? Sa prinsipyo, hindi. Kasi gusto ko ang edukasyon. Meron tayo. Ngayon ay nagsasalita ako tungkol sa siyensya. Mayroon tayong maraming laboratorio at mga laboratory work. At walang mga basura o mga bagay na tulad ng sa Russia, walang mga labis na kwento. Nag-aaral si Ars ng biochemist. Ito ang napiling larangan. Ito lang ang bagay na magaling gawin ng mga magulang at tinanggap nila ang paglipat. Mas interesado ako sa mga salitang ito tungkol sa kapaligiran. Kasi kapag sinabi mong pagkatapos ng ikatats o ika-11 na baitang, aalis ka papuntang India para mag-aral. Medyo nagulat sila kasi ang lahat ay may mga ideya tungkol sa India bilang mga slum at medyo mas urbanisadong mga gubat. Tama yon, pero hindi sa lahat ng lugar. May mga normal na lugar at may mga maayos na tao. Karamihan sa pag-aaral ni Ars ay ginugugol sa mga laboratorio. Madalas akong kailangang sumagot sa harap ng grupo at mga guro.
Yun magkakaroon ng depensa. Huwag punitin, huwag sirain lang. Sa itong kwarto, Arsinia, dito siya natutulog, kumakain at naghahanda ng takdang aralin. Well, medyo Sparta ng mga kondisyon. Isa, tayo. Hoy! Boom! Tawanan. Kailangan kong gumastos, bumili ng maayos na mesa. 2 bets. Wardrobe. Sa tingin ko, ninakaw ito kay Khrushchev. 2 liter. Kampiyon. ML. At ang shower. At ito, wala akong ideya kung ano ito at bakit ito nandito. Pero may mainit na tubig. At lahat ay gumagana. Nakita na ng RS ang nasusunog na tuktok at nakatagpo ng ilang pagbaha. Nangyayari ito sa Bangalore pagkatapos ng bawat ulan. Kailangan pumunta. Tanong ang kahulugan nito. Paano ang mga Indian, paano sila mga tao? Paano sila bilang mga tao? Mga kabataan, lahat ng mga ito. Mga bata. Tapos na, ito ay isang sitwasyon lamang. Nang lumipat ako dito, umorder ako ng pagkain. Walang makain pero gusto ko. Mismo, pero nagsasara ang teritoryo sa ang mismong gusali. Nagsasara rin, ibig sabihin hindi ka makakalabas. At nag-order ako ng paghahatid, dumating ito, kailangan kong lumabas. Lumapit ako sa gwardiya, sabi ko kailangan kong lumabas para kunin ang package. Dadaan ako sa saradong teritoryo sa gate. Sinasabi mo ito sa gwardiya? Diretso sa loob. Diretso sa loob ng gusali. Ibig sabihin, ipinapakita ko lahat ito para makarating sa gate. Nagsimula silang tumawag sa mas mataas na opisyal na si Lucy. Nagtipo ng isang konsilyo ng 5 gwardya dahil sa dami ng tao dito, ang dami talagang gwardya. Pagkalipas ng 1 minuto, syempre, pinakawalan din ako pero talagang may ganitong konsilyo dito. Ayan, tungkol sa klase ng mga gwardya, mga manggagawa at mga katulong sa bahay. Nakatira sila sa teritoryo na kanilang binabantayan kaya parang maaari nilang sabihin na ito ay trabaho. Nang dumating ako sa institusyon, noong Setyembre 1, syempre lahat ng mga kaklase ko ay parang mga langaw na dumapo sa dumi. Nagsimula silang sumisip-sip sa akin. At sa simpleng pakikipag-usap sa kanila, may intindihan mo na mga tao sila, nasa 20 taon sila, 21 taong gulang at hindi nila alam kung ano ang gagawin sa kanilang sarili. At parang ang pakiramdam nakikipag-usap ka sa mga 14 na taong gulang. Kahit na tinatanong nila kung anong mga laro ang nilalaro mo, makinig ka. 22 taong gulang, na estudyante. By the way, ang mga babae, mas parang mature sila. Sinusulat ko ito. Dahil dito, 18 taon. Ang edad ng karamihan ay 16 para sa mga babae at 21 para sa mga lalaki. Bakit may infantalismo ang mga lalaki pero wala ang mga babae? Kasi hanggang 21 na taong gulang, talagang normal lang na ang mga lalaki ay nakatira kasama ang kanilang mga magulang at ang mga babae. Sa edad na 16, pwede na silang mag-asawa. Mag-asawa na, tama? Oo. Dito, may mga tao na pwedeng maglakad na may pulang buhok, may piercing at naka-jeans at may mga tao namang nakasuot ng tradisyonal na damit. Lipunan sa proseso ng paglipat. Mula tradisyonal sa sekular. Hinahati ni Arseny mga Indian ayon sa uri ng sapatos. Kung nakatush ka at nakayapak siya, mas maganda. Pero basura pa rin. Kung siya ay nakasuot ng normal na sapatos, malinis at maayos na sneakers na may medyas, ayos lang. May pagkakataon na siya ay sapat. Well, kung nakatsinelas siya. Yes. Hindi ko siya pinapansin pero hindi. Kung siya ay lumabas nakasapatos ng tsinelas, baka naglalabas ng basura, walang pakialam. O nasa universidad nakasapato? Well, madali akong magsuot ng Crocs sa universidad. May mga tao bang nakasapatos na ganyan? Well, sa tayo, sa Gunische, hindi. Ngunit tulad ng... Nakasuot sila ng flip-flops at Crocs sa 8 paa na may sapatos. Kapag magkasama ang isang pares, tinatanggal lang nila ang sapatos na yon. Particular, may layunin at ang mga tao ay nag-i-enjoy. Ang mga asal sa lipunan sa India ay naiiba sa atin, ang mga autoridad ay binabago ang ugali ng mga tao, palatandaan kahit saan pagbabawal. Bawal ang dumura, bawal umakyat sa mga puno, may multa. Bawal kumain sa parke, at kahit maghalikan, may multa din. Madalas kong nakikita dito tao dumudura sa pampublikong lugar. Kaya naisip ko paano ko sila mapipigilan. Ang mga tao dumudura sanay na sila. At kabuuan, ang India ay isang bansa na kasarado sa sarili, mahirap umusad dahil karamihan sa mga Indian ay hindi naglalakbay. Dagdag, tulong sa kanila digitalization. Yung bawat Indian ay naglalaan ng oras sa kanilang telepono at tiyak na nakikita nila kung paano mamuhay iba.
Naglalakad ako sa isa sa mga sentrong parke ng Bangalore. Meron silang kaunti dito pero meron pa rin. At ito ay napakalaki. May mga lawa at malalaking tropikal na halaman. Ano bang halaga ng punong cotton na ito? Mong makikita na ang mga nandito ay hindi mga karaniwang Indian, kundi mga may libreng oras sa araw. Tumatakbo, nagme-meditate at nag-aaway sa politika. Ito ay mga simpleng panggulong para sa mga natagpuang susi. Ito ang mga kalawangin sa tingin ko matagal nang nandito. Meron ditong maliit na susi para sa puso. Dati may audio guide dito. Ang audio guide ay kalawangin na pero marami namang mga hayop. Ang mga aso sa mga kondisyong ito ay dumadami kasabay ng mga chipmunk. At ang mga uwak walang hiya ay masarap na kinakain ang bangkay ng kanilang kasama. Sayang naman ang pagkain. Bigla akong nagutom. Ako at si Sasha ay pumapasok sa tindahan sa kanyang bahay. Sa tingin ko, ito ay parang merong magandang ganito na may mangga, mas elite na klase. Halimbawa, Alfonso Mangga. Elite na mansanas. Tingnan mo dito. Mahal ang mga mansanas. Paano ba sabihin mahal? Well, okay lang. Minsan mas mahal. Narito ang mga lokal na mansanas na nagkakahalaga ng 1.5 bawat kilo. Ayos lang naman ito. Ito ay nagkakahalaga ng 2 euro bawat kilo. Papaya, dito. Ibig sabihin, sa kabila ng hindi kaakit-akit na itsura nito, magiging matamis ito sa loob. Kasi, kung magiging ganito siya, pantay na berde, hindi pa siya hinog. Pumipili ako ng paradise apple. Naghahanap ng malambot. Tungkol sa presyo, sa India ang lahat ay sobrang astig. Sa India, bawat produkto ay may nakasulat na MRP at nandito nakasulat siya. Tingnan mo, ang selyo. Ngayon tayo dito na MRP. At kailangan nating hanapin ang selyo. Ayan na ang selyo. Netcom rupe. At ito magagamit sa lahat tindahan. Pareho, negative. Tingnan mo ibaba. Ito ay 40 rupee sa lahat ng dako kung saan sa tingin ko, ito na ang pinakamataas. Tawag dito ay retail price. Pinakamataas na presyo ng benta. Mura ang pwede. Oo, mas mura ang pwede pero ito ang Unyong Soviet. Ito ay hindi bigas. Ito ay kaharian ng bigas. Kaharian ng bigas o dahil 70 rupees. Shit. 2 kilograma ris. Well, sa katunayan ito ay ghee. Pero sa kanila, sa tingin ko ito ay medyo mas, ito ay likido. Normal lang iyon. Patay ang kuryente ngayon. Paminsan-minsan ay pinapatay ang kuryente. Malapit na itong muling mag-on. Ibig sabihin, pinapatay ito tapos nag-on. Pagkatapos maaari itong i-restart. Dito, isang araw, posible ba ito? Well, pwedeng mangyari ng 5 beses. Sa ikalawang palapag may hostelry at dito rin ay maraming kakaibang bagay para sa bahay. Kahit na sa lahat, sa katunayan, sa mga sibilisadong bahay, naglalagay sila ng mga hygienic na shower at mga karaniwang shower. Pero mas gusto pa rin ng marami na maghugas ng sarili gamit ang pangbuhos. Ito ang meron tayo kapag pinatay ang tubig na naglalagay din sila ng maliit na palanggana. Sa pananaw ng pagtitipid ng tubig, naiintindihan ko sila. Pero kapag umaagos ang tubig mula sa gripo, sanay ka na. At kaya syempre, kapag umaagos ang tubig mula sa gripo at sanay ka na, well, sobrang ganda nito. Isang ganitong baso, maaari itong ilagay sa labas ng kantina at lahat sila ay umiinom mula dito, hindi na kailangan ng karton. Ganyan, yan. Makikita mo na ang mga tao ay maaaring uminom mula sa kanilang sariling bote, pero umiinom pa rin. Ibig sabihin, ito ay parang reusable na baso. Diba ito mga shish? Hindi ito mga shisha, ito ay mga idolo para sa iba't ibang pagdiriwang. Ang India ay sabay na hinaharap at gitnang panahon. Narito ang isang malaking paradahan ng mga electric vehicle at may isang baka na naglalakad sa tabi na kakakain lang mula sa kahon na ito. Dito naglalakad ang mga baka, makakain sila, naglalagay ng mga kahon, minsan naghahanap ng mga baka. May isang relihiyon, hindi ko sasabihin kung ano, pero talagang may paniniwala sila na kung pakakainin mo ang baka sa umaga, magkakaroon ka ng kasiyahan. Naglalakad ang mga tao. Hinahanap ang mga espesyal na baka. Napakainin? Sa umaga, bigyan ng tamang pagkain ng baka para makakain siya at maayos ang iyong araw. Ang mga baka sa India ay pwedeng humiga sa kalsada, humaharang sa trapiko, at pulis ay hindi magpalaya sa kanila. Sa ilang estado, binibigyan ng mga pasaporte ang mga baka at nasa listahan ng botante. Kung ang baka ay pumasok sa tindahan at kumakain sa pwesto, kasalanan ang hadlangan. Madalas silang mukhang marumi at naglalakad kasama ng mga aso. Ito ang sentro ng lungsod. Isang maayos lang ang nakita ko. Sobrang malinis, talaga. Totoo talaga. Maaari mong sabihin, batang baka. And this why talagang matapang. Naglalakad sa gitna ng kalsada at sa kabilang linya pa. Ito ang gusto kong ipaliwanag mo sa akin, Sagrado. Nakatapak ako sa iyong dumi at parang hindi mo ako binasbasan. Ganito ako na-offend. Parang sagrado pero naamoy mo parang makasalanan.
Si Sasha ay hindi maaaring manirahan sa Bangalore at hindi makontak sa basura. Ngayon, ayaw kong maglakad-lakad. Pero, may isa pang punto. Sa aming bahagi ng perimeter, kapag ikaw ay lumalabas, ano ang gusto mo? Gusto mo bang maglakad-lakad tapos siguro umupo sa isang bangko o kung ano man? At dito, sa karamihan wala nang ganito sa mga parke. Narito ang isang playground para sa mga bata pero parang isang pagbati. May mga nakatayo, itong mga pang-angat ay talagang bakal. At doon talagang may mga tao na nagkakagulo. Maliban sa mga mall, wala ibang mapuntahan. Shopping mall, ayaw na ayaw ko pero sa kasamaang palad mukhang ito na lang ang tanging libangan. Minsan sa mga weekend, pero sa totoo lang, hindi ako pumupunta dito sa weekend dahil punong-puno ng tao. Kahit sa ganitong maliit na shopping mall, punong-puno ng tao dito. Dumarating lang ang mga tao para maglakad-lakad, para tumingin-tingin. Wala silang bibilhin, basta maglalakad-lakad lang sila. Maayos maglakad si Sasha kasama ang mga bata sa loob ng kanilang komplek. Dito merong tennis court kung saan nag-iensayo ang mga anak ni Sasha. Dito may mga klase ng tennis. Halimbawa, aktibidad para sa bata, buwan 3x linggo, nagkakahalaga 2,400 rupees. Libre? Ito ay libre, oo. Pero tumigil na kaming pumunta yung mga bata. Ay ang mga lokal ay naging masama ang asal, nag-uumpisa mang insulto. Ang mga anak na babae namin ay sensitibo, hindi sila pupunta doon. Meron ding cricket field, sports ground at parke. Dito nakatira ang mga Indian, malaking indikasyon 50-50. 50 ang may-ari, 50 ang umuupa. Ibig sabihin maraming tao ang bumili bilang pamumuhunan, apartment, tamash, sa paningin puno ng mga nangungupahan. Merong carpet sa elevator, karangyaan. Dito, kumuha kami ng litrato, hindi ko alam, sa side na ito ay may poster ng aming paaralan na Balistos. At dito sa itaas ay ang aking Katerina. Talagang ipinakita siya kasi talagang iniisip nila na, oo, puting bata, tingnan mo, magaling mag-aral, kaya kailangan nyo ring pumunta dito. May pool sa bubong, bakit walang tao? Well, dahil ito ay taglamig. Naiinitan sila? Alam mo, sa totoo lang, Вообще индусы почти не умеют плавать. Kadalasan, ang bubong para kumain magandang tanawin. abot sa 2,000 ang renta para sa 4 na oras. At nandito, may ganitong lababo at may maliit na mesa. Yung may nangyari sa amin na hindi maganda kasi may mga batang dito na nag-organisa. Nagkaroon ng party, umulan at tahimik nilang inilipat ang lahat sa ilalim ng bubong sa tabi ng pool. At doon ayon sa mga patakaran ipinagbabawal na uminom, kumain at lahat. Sila syempre inabuso ito ng kaunti at karaniwang lumangoy at sumigaw doon. Dito, may multa silang ipinataw-multa. Sa kulay ng pinto, makikita ang tirahan ng Indiano. Gaano ang halaga ng 3 kwarto dito? Ang particular na apartment na ito ay nagkakahalaga bawat buwan. 86,000 rupees. Ito ay bagong proyekto. Siya lang ang pasok. Marso 22, 20 sa aking palagay do. Noong taon na yon, nagsimula nang tumira. Lahat ay talagang sariwa. Kami, mga unang tumira sa apartment. Tapos na ang construction, nag-renovate sila. Yung mga dingding ay puti mga furniture. Ito inilagay nila. Walang nakatira dito. Mahal ito para sa India. Sa katabing residential complex, ang apartment ay $600. Pero dito, kahit may opisina ang tao, sa labas ay may ligaya ng kalikasan. May mga agila na ninirahan sa bakuran. Ito ay mandaragit na ibon, minsang, umaatake sa mga residente. Sa banyo ni Sasha, may malaking supply ng tubig. May mga problema pagdating sa pagtitipid ng tubig. Sinasabi nila magtipid ng tubig lahat. Well, Minsan sa rehiyon, nagkakaroon ng tagtuyot at kulang ang tubig. ang tubig na umaagos mula sa mga lababo at banyo ay nililinis sa pamamagitan ng mga septic tank at ginagamit ng buo para sa pagtutubig ng mga halaman. At ang mga bote na ito, kahit papaano nangyari na nakolekta ko sila at nagpatuloy ako, sa tingin ko hindi ko dapat sayangin ang tubig. Ang mga tao mula sa mas puting mga lugar, talagang nakatayo sila sa pila, paminsan-minsan sa mga tangke dahil binibili nila ang tubig na iyon. Papel, ito daw maaari maghintay ang mga tao sa traffic regulator para sa berdeng ilaw. Pero makadaan ang mga tao, kailangan niyang hikayatin ang mga driver na huminto. Kung hindi, hindi sila humihinto. Sa pulang ilaw at magiging imposibleng tumawid. Pumapasok sa isip ang mga plaka ng sasakyan, parang mga plaka ng European Union. Kung talagang sumali ang India, sa European Union, napaka-interesante iyon. Uminom ako ng kape kasama ang mga lalaki sa halagang 15 rupees. Naisip ko kumuha pa ng mga dahon.
Ang mga dahong ito ay hindi kundi parang droga. Sa ilang mga bansa, ipinagbabawal ang mga dahon ng betel dahil sa panganib sa kalusugan. Hindi kasing lakas ng mga dahon sa coca, pero nag-uudyok ito tulad ng nikotina o caffeine. Noon, lahat tayo ay kumakain ng mga dahon ng betel at kadalasan hindi isa-isa kundi dalawa agad. Ito ay naglilikha ng mga kinakailangang katas sa bibig at tumutulong sa pagtunaw. Kumakain ka ba ng mga dahong ito? O, syempre, diretso sa itaas ko ay tumutubo ang bunga ng betel. Chew ito kasama ng mga dahon at pinapabilis din nito ang katawan. Sa ganitong paraan, mahigpit na nire-regulate ang paninigarilyo ng mga karaniwang sigarilyo. Hindi ko nakita na may naninigarilyo dito. Dito pwede ba? Bawal dito. Dito, medyo kakaiba ang mga batas tungkol dito. Parang bawal ang manigarilyo sa mga pampublikong lugar. Pero, sa ilang lugar pwede. Hindi mo makikita na may Indian na naninigarilyo ng hayagan. Ngunit, sa isang lugar doon, naninigarilyo sila. Sa kanto. Sigurado may mga estudyante ka na naninigarilyo. Paano sila naninigarilyo? Siguro naninigarilyo sila sa bintana. Puti ako? Sa pagiging galing sa Russia, hindi ko alam. Oo, wala silang pakialam sa lahat. Ang ganda ng reaksyon nila, parang classic na set. Putin, bear, vodka, ushanka, lahat, tulad ng inaasahan. Mas interesado sila na ako ay puti. Sa mga purple, na ako ay galing sa Russia, basta't nakikita nila ang puting tao, parang nagkakaroon na sila ng brain collapse. Kasi talagang kakaunti ang mga puti dito. Anong ibang mga puti, galing sa anong mga bansa ang nakikita mo? Nakakakita ako ng mga tao galing sa Germany, galing sa US, pero kadalasang mga turista lang sila. Babae nakaupo sa tabi, nakatingin sa'yo. Tinitingnan ka ba talaga ng mga tao dito? Siyempre, maputi ako, puti ako. Lahat sila tumitingin at lahat nagtatanong, saan ako galing at bakit dito sa lugar na ito? Mga bata, ito ang unang pagkakataon na niyong makita ang ganitong puting tao, Dunis, pero na-film na ako. Dumating kami ni Arseny sa isang kalye na may bar at restaurant. Puno ng basura pero sa tabi ng mga mamahaling lugar sobrang linis. Baka mag-alaga sila sa paligid. Pero parang may isang linya silang itinakda kung saan pwede at hindi pwede. Ayan, yung linyang yon, kitang-kita. Mahal ang alak at kakaunti lang ang may lisensya para dito. Ito ay purong alak. Pinakamagandang tindahan sa kalye. Ang mga putay sa menu nasa 1.5. Para sa maraming katutubong tao, mahal ito. Totoo, nakaupo sila oras 2-3. Nag-uusap tungkol sa kung ano-anong bagay, gumagawa ng mga bagay na parang nagtatrabaho. Ganon din, katulad sa atin. Sinasara nila ang mga lugar at hindi ka makaupo maayos. Marami ka pera, nagagamit mo ba ito? Pakinggan mo, ngayon dadalhin ko ang 500 rubles. Pero sa bagay na ito, siguro mabubusog ka ng sobra. Well, dito ang parehong steak sandwich o double espresso ay 500 rubles. Sa tingin ko, normal na pagkain ito. 3 naghatid ng pagkain. Putsi, sanayin mo na. Gusto ko lang kumain. Sa India sa prinsipyo. Karne ng baka. Magpapatuloy. Una sa lahat, masarap. At pangalawa, masarap ang pakiramdam na nagkasala ka. Nandito na ako sa ibang bar kung saan may lisensya para sa alak. Para sa mga lokal, ang mga presyo ay napakataas. Hindi sa mga presyo nilalabanan ng alak, sige atin sa palatandaan. Anong lasing tindahan ng alak? Doon kami pumupunta. Seryoso kung kinakailangan. Sa mga tindahan ng alak, no, hindi pwedeng mag-deliver. Pero kung talagang gusto mo, pwede naman. At meron na tayong card kung saan pwede kang magsulat. At dahan-dahan may tao na dumarating sa aparador, nagdadala ng beer o anumang matapang na alak, o kaya may bagay na tahimik na ginagawa mo at isinasalin mo ito sa kanya. Dumating kami sa pribadong paaralan, nasa mga anak na babae. Ang tuition ay nagkakahalaga ng $10,000 sa isang taon para sa dalawa. Kung mayroong medyo malinis na berdeng lugar, siguradong nasa likod ito ng bakod. Dito, siguradong may bakod. Dito, talagang mahigpit ang pagtrato sa kaligtasan ng mga bata. At hindi ka basta-basta papayagang makapasok sa lugar. Sa paraang ito, hindi sinisita ang mga hayop. Pumunta kami sa isang event at as naglalakad kami, may lumabas na ahas mula sa mga bushes. Ayan, mula sa mga bushes na yon. At talagang gumagapang siya at mabilis siyang gumapang patungo sa bakod.
Nagsimula kaming magsulat sa direktor dahil syempre lahat kami ay nagulat, walang nakakuha ng kahit anong video. Sinabi sa amin na, may mga bata dito pero karamihan ng oras ay tahimik dito. Kung may mga ahas dito, pero dito ay mga ligtas na ahas. Ibig sabihin, nag-iimbita sila paminsan-minsan, mga isang beses sa kalahating taon, ng isang espesyal na organisasyon na nagsasagawa ng mga pag-aaral kung anong mga ahas ang pwedeng manirahan dito. Sinasabi nila, hindi namin kayang alisin. Lahat ng ahas, papasok ang iba at maaaring makamandag. Ganito dito, paminsan-minsan ang mga anak natin ay lumalabas para sa mga aralin agaw sa asignaturang kapaligiran. Ito, sa katunayan, ay mga school bus. Sobrang dami na nila. Bawat numero ng bus ay nakatali sa isang tiyak na ruta. At ang bus, may driver sa loob at may isang auntie, hindi ko alam ang tawag, kasama sa ruta. Kapag bumukas ang mga pinto, siya ang unang lumalabas. At pagkatapos lang noon, lumalabas ang mga bata. Ang mga bata ay pwedeng mag-isa, pero kamakailan, hindi na nila pinapayagang lumabas ang mga bata kung hindi nila nakikita ang mga magulang. Papasok ako sa school, tala-arawan, sa backpack. Bye! Sanay na sila sa mga rehas mula pagkabata. Bukod sa ahas, may artipisyal na burol at punong may tinik ang bata sa bakuran. Alam ng mga bata sa ligaw na kalikasan ang isang puno ay maaaring pumatay? Dito kumakain pinakamaliit bata, estudyanteng unang baitang iipon laruan. Ang mga anak ni Sasha nasa unang at ikaapat na baitang. Itong mga babaeng nakasuot ng asulsari, sila ang mga katulong. Tumutulong sila sa mga mas batang klase at sa mga mas matatanda. Sa operasyon ng aking panganay na anak na babae, hindi kami pinapayagang magdala ng backpack. Mabigat ang mga backpack. Dala pala ng babaeng ito ang kanyang backpack mula sa bus, papuntang klase at pabalik sa bus. Ang bus ay may sariling babae na kasama sa ruta bukod pa sa driver na nasa loob ng bus. Kapag lumalabas ang bata, siya mismo ang nagbibigay sa akin ng backpack. Mayroon bang batang Ruso sa paaralan? Oo, pero sila yung mga katrabaho ng aking asawa. May ilang tao rin dito na nag-aaral. At mayroon ding mga bata mula sa mga mixed marriage. Kapag ang tatay doon ay Indiano, ang nanay naman ay Ruso. Tingnan mo, ito ang eksibisyon ng mga proyekto na ginawa ng mga batang Ruso sa palitan. Dumating ang mga high school students at nagkaroon sila ng proyekto tungkol sa kaligtasan. Lupa, proteksyon ng lupa. Gumawa sila ng mga magkakasamang poster kasama ang mga batang Indiano. Ito nga ang anak na babae ni Sasha. Hay, saan ka nagmamadali? Anong aralin mo? Yung mga library. Tawa. Pansinin, naglalakad sila. Nang nakayapak. Walang ibinibigay na marka sa paaralang ito. Sa pinakamataas makapag-drawing ng smiley. Ngayon, nandyan sa tabi ng board ang batang Ruso na si Ira. Ay naku, nahuli siya. Muntik na siyang mahulog. Masiglang batang babae. Meron silang isang interactive na board. Hindi alam kung paano kumilos ang bata. So ang mga anak ko, may sinusulat sila. Ito ang dalawang grade na ito. Bakit ka tumatakbo? Gusto mo bang guluhin ka? Nandito tayo. Bakit tayo nandito? Huwag guluhin ang disiplina, Rish. Yung may braids, anak ko yan, at yung katabi niya na may mga mataba, Ruso rin yan. Hindi rin masyadong maganda ang Ruso. Dito parang may silitry class na nasa hallway. Oh, ito, napaka hindi komportable. Ito ay may mga culinary courses. Dito parang mas maganda pa ang paaralan sa India kaysa sa atin. Anong klaseng paaralan ng walang pottery workshop? Mula sa 1 to 2 na baitang ginagawa lahat, nag-iipon ng mga ganitong komposisyon. Ibig sabihin, lahat ay gumagawa ng hugis, isang maliit na bagay, at pinagsasama-sama nila ito sa isang disenyo. Dito si Noor. Siya ay guro sa disenyo at inihahanda batang ito para sa exam. Lahat ng pagsusuri ay handa na. Itong mga litrato ay ang kanyang mga disenyo ng logo para sa mga film studio. Sa hinaharap, gusto niyang pumasok sa film school. Si Noor ay direktor at naka-work siya ng mga bituin sa India. Ito ang sikat na aktor sa India, ang pangalan niya ay Sudhir Babu. Ang problema ay halimbawa ang bunso kong anak wala siyang kinakain dito at nagkasundo kami na sa taong ito, magdadala ako ng pagkain, lahat ay kasama niya. Mga almusal, tanghalian at hapunan at ang mga alam mo, sobrang maanghang. Plus, hindi karaniwan pagdating sa mga sarsa, may mga lasa na ayaw niyang subukan, ayaw niyang matikman ang bago.
At nagdesisyon ako na hindi ko na siya lalabanan, hayaan na lang siyang maging komportable sa kung sino siya. Well, nandito sila sa distribution, hindi nila ito lahat kinukuha, lumalabas, umuupo o kumakain. Kaya naiintindihan ko na ang menu, napin ng araw, oo, ito ang menu ng araw para sa 2 linggo. Nagpapadala sila ng isang menu, tignan ang mangyayari. Almusal, tanghalian, hapon at almusal. Talagang sinisikap nilang itala saan ang mga itlog, mani upang walang allergens. Sa paaralang ito, ipinagbabawal ang karne. Nasa alang-alang hindi vegan pero vegetarian cuisine. Ito ang ibig sabihin ng karaniwang cha. Oh, sa Indian style. Meron na itong gatas. Ramdam mo na amoy siya. Sa totoo na amoy ang pampalasa. Ibig sabihin hindi mo masasabing ito ay karaniwang cha. At sinasabi niya, ito ay regular na cha. Pero gusto ko ito. Sobrang sarap niya. Nito ang konsistensya hindi kailangan. Kapag pasigla, walang masama kung masyadong masigla ang mga bata. Mukhang wala namang masama. Madalas napapadpad sa klinikang ito ang anak ni Sasha na nahihimatay sa gutom kapag hindi siya kumakain ng pagkain sa paaralan. Lalabas ka at agad may mga aso, baboy, mga baka sa eksena, 1, 2, 3, 4, 5 aso. Narito pa ang 2. Ang mga aso ay karaniwang madalas na humahabol sa mga tao, habang ang mga baboy ay tahimik na naghuhukay sa basura. Mga biik, isang uri ng Binosepra. Uy, ikaw halika dito. Sobrang daming baka. Talagang marami. Mga basura ha? Oo, pwedeng may bag ng basura kinakain. Please siya, pangungo, ikaw halik. Sa kabila ng alikabok, may kafe na bukas sa kabila ng kalsada. Ang hangin ay hindi talaga sariwa, talagang naamoy mo mula sa basurahan. Wala silang pakialam dito ganun. Sinubok kong alamin kung bakit hindi nila inaasikaso ang mga basurahan. Hindi napapansin. Kasamaang palad, ang kwento ay ganito, hindi nila nararamdaman amoy. Talagang naamoy dito. Nasanay na sila. Hindi ko alam paano nakakapagbuhay ng ganito. Ngunit, kung matulog sila sa kalye, malamang na wala silang pakialam. Hindi masyado. Hindi ka nagbibiro sa mga baka. Parang may mga ebidensya na nandito sila. Sa mga Indian tuktok, unang beses akong natuwa na may mga medical mask. Sa ganitong paraan, ito ay magiging mas komportable. Talagang makakahinga ka. Sa mga kalsada, palaging may nagbubusina. Pero hindi ito nakakainis sa sino man. Sa kabaligtaran, ang mga nakasulat sa mga truck ay nag-uudyok na magbusina ng mas madalas. Hindi inaasahan. Pero ito ang mga maliit na electric scooter. Dito, parang mga kakaranas ka ng Dubai Marina. Narito na kayo mga kaibigan at ito ang Dubai. Pero hindi ito magtatagal. Ito ang unang beses kong makakita ng ganito. Mga Indian na transvestite. Kitang-kita na lalaki ito pero parang ito ay tungkol sa katawan. Talagang magaganda sila. Pero naka-makeup sila, pwede silang magsuot ng napakagandang pambabaeng sari. Pero ito talaga ang uri ng pamamalimos. Paghuhulog ng pera. Sigurado ako, kaibigan. Nahihirapan akong makadaan sa Bangalore na parang nasa minahan. Maraming dumi ng hayop sa mga kalye tulad ng mga gumawa nito. Ang baka responsable nagminina sa sidewalk, kabayo sa kalsada. Nakakatuwang tingnan ang tambak ng dumi ng baka katabi ng stand ng mga baterya para sa mga electric bike. Sila ay simpleng dumi. Narito sa mga ganitong tambak dito, kinukuha ang mga tambak. Ganito ito ginagawa. Doon, napakasariwang mga tambak ng dumi. Ito ay isang istasyon ng subway. Doon ako pupunta. Para sa isang busy lungsod tulad ng Bangalore, kailangan ng subway. Nandito ito, pero 2 linya lang. Konstruksyon ng bagong istasyon ay halos naantala dahil sa pandemya. Komplikasyong heolohikal, nagpapahamak sa transportasyon, makapunta sa kabilang dulo ng lungsod sa loob ng 3 sa 4 na oras. Dati, may nakatakdang escalator na bumababa para sa mga tao pero parang nagbago ang isip nila at wala talagang option pababa. May escalator lang paakyat. Estes tuma ay pila para sa mga tiket. Ito ay pila sa turnstile. Para sa pagsusuri ng mga babae, may hiwalay na cubicle. Bawal din ang dumura dito, pero may inuming tubig. At kaya para sa tabo. Isa para sa lahat. Hindi, ang metro ay okay lang, mahusay. Isang kopya ng tren sa Dubai. Ang bagong tren ay nahahati sa mga zone para sa mga babae, inusa at pangkalahatan. Talagang may mga pulis na nakatayo at pinapaalis ako mula sa teritoryong yon para hindi ako, sa malas, makasakay sa zone ng mga babae.
Malapit na sa oras ng rurok, maraming tao ang nagkakasiksikan at ang mga napakamahigpit na babae ang nagbabantay sa kaayusan. Ang nakakatawa ay ang mga babae. Umupo sila sa butlon kung saan maraming lalaki. At ito ay ang Aryot. Siksikan talaga sa karwahe ng mga lalaki. Karamihan ng tao at walang kasya sa karwahe, ang linya ay hindi ganong lumiit. Hinila sa tren, sumasakay, di inaalis ang tingin sa bintana. Ang ultramodernong tren ay bumabagtas sa mga kalye, walang tubig. Ang mga tao mula henerasyon ay namumuhay sa mga slum at naliligo sa isang bariles sa labas, gaya ng mga bata. Ayon kay Arseny, mahigpit ang Delhi, Bangalore. Yung paliparan sa Delhi ay isang kaguluhan. At doon natutulog ang mga Indian sa sahig. Bago lumabas sa lungsod, nag-withdraw si Arseny ng cash sa ATM. Mahirap hindi magmadali. Hindi tanggap ang card sa lahat ng lugar. Hindi naman gumagana sa lahat ng lugar, pero ang ATM na ito ay nagbibigay ng pera. Kapag may oras ako naglalakad, lang ako. Pero kadalasan naglalakad ako sa parehong lugar kasi mas maayos ito. Ito ay isang kamangha-manghang pakiramdam kapag ikaw ay mula sa normal na kalye. Maganda, bigla kang napunta sa gulo sa kabila ng daan. Pagkatapos makakabalik ka. Nasa Europa. Tingnan mo anong sira-sirang tuktok. Nakakatakot ba minsan sa mga eskinita na yan? Sa una nangyari ito, pagkatapos ay natanto ko na naglalakad ka na may mukha ng bato at mabilis. At yun, na hindi ka na nila mahuhuli. Gusto ng mga Indian na limitahan ang access. Dito, may dalawang bakod, isa kaunti, di ba? Ito ang paborito nilang libangan. Umasa akong marami na akong napuntahan, pero ang basag na salamin sa mga bakod ay nakita ko lang sa dalawang bansa, sa Russia at dito. Dito lang umihi yung lalaki. Pakinggan mo, para sa'yo, parang mga birheng karanasan yan, pero sa akin, wala na akong pakialam. Dito sa tent sa mataong kalsada, may buong pamilya na nakatira. Ngayon, nagre-relax sila sa tabi ng kalsada. Tingnan ang cute na batang babae katabi niya ay isang kulungan para sa aso. At dito, kasama ang isang aso. At malaking bodega kung saan pwede kang bumili ng second-hand bintana, pinto o lumang aparador. At dito, may malaking basurahan. Kitang-kita na sa mga taon, walang pakialam ang lahat dito. Namatay na ito, parang naamoy mo na ang amoy ng patay na hayop. Sa tabi, nagiinit ang street food at may tanawin sa sementeryo. Swerte hindi na amoy ang basura, kahit na sa tabi dumi. Sa tingin ko dumi na talaga, hindi ito ibinukod. At ang ilog sobrang pangit, ang baho dito. Ito ay basurahan, ito ay likidong basura. Sa ganitong kondisyon, maraming iba-iba sakit lumalaganap. Hepatitis, cholera, typhus. Sa mga impeksyon sa bituka, umaabot sa 1,500 Indian ang namamatay. Sa ngayon, salamat sa Diyos, wala namang nangyari sa amin. Bagay. Pero itong batang babae mula sa parallel class namin nung nandyan ang mas matanda kong anak sa katabi, siya ay may dengue. Agad na nagkaroon ng lagnat ang ilang kakilala ni Sasha. Dito, may kakaiba nangyari. Yung bunso kong anak, nung nagkaroon siya ng allergy, umuubo siya. Pero sa pagtingin sa hangin ngayon, wala akong duda. Dito ako nagkaroon ng allergy. Nagpa-blood test ka. Sabi nila hindi, wala namang anuman. Ang pinaka... Ito ba nagiging marami ang lamok? Pakinggan mo dito, may mga kakaibang bagay. Ako pumapasok ako, may kinukuha, nagsisimula dito, may ibang tao nagsisimulang lumipad. At hindi mula sa banyo, kundi talagang parang may mga itlog talaga silang iniiwan doon at nagsisimulang lumipad. Mga karaniwang lamok pareho o iba? Shy, hindi sila malalaki, hindi berde, hindi pula, maliliit gray lamok. Makikita ang bakas, pinatay ng asawa ang mga lamok. Tama yon. Mga pader. Pumasok sila ng napakarami. Pinagsama niya mga bata lugar. Gabi na nun. Pinagsama mga bata. Oo. At talagang gabi iyon? Tumawag siya parang nasaan na yung mga gamit natin para sa mga lamok. Ito ay espesyal na aparato sa insekto. Walang iba't ibang amoy. At itong mga ahas na ito, mga sticker para sa mga lamok. Hindi ito. Dekorasyon, sabihin na natin. Nandito lang sa aparador natin. Ito ay parang dinadikit sa damit. Madalas. Pero idinadikit namin ito dito. Yun lang ang kasama nito. Gusto. Minsan-minsan ay nakikita ka nila. Dito ba ay may cobra? Well, hindi siya masyadong malaki pero makikita na ang kanyang hood. Talagang buhay na buhay, enrollan ako sa extra classes, hindi sa cobra. Maraming panganib sa paligid at hindi lahat may access sa magandang medisina sa bansa. Ito ospital para sa mga lokal. Narito ang mga tao na nakaupo sa loob tumatanggap at naggagamot.
Ito na ang klinika na ginagamot si Sasha gamit insurance. Kabila ng kalsada nagbebenta ng laruan. Sulok ng mga bata. Kagawaran ng bata. Kiusa. Dito ginamot likod asawa ni Sasha. Kinailangan kung maospital. Sa totoo lang, doon ay talagang natutulog sila. Halos pamilya-pamilya. Ibig sabihin ang pangalawang kaso na naranasan namin ay sa akin. Nagkaroon ng appendicitis ang panganay na anak. Talagang mabilis na umunlad. Na-ospital din kami. At sa katabing kama, sabihin na nating inilagay Ng bata. Kasama ang bata. Natutulog ng magkasama ang ama, ina, isang bata at lola. Salamat sa Diyos, umalis na ang lola at umalis ang isa pang bata sa gabi. Ako, sa totoo lang, nagulat talaga ako. Ibig sabihin, bakit naman? Ganap na pagtanggal ng hernia. Buong operasyon mula sa sandali. Hanggang sa paglabas ay 240,000. Ito ay rupya. 200,000 ang sakop ng insurance, 40. Kami ang nagbayad. Inalis ang appendicitis ng bata, umabot ito ng mga 105,000. Ito ay ganap na anesthesia, laparoscopic na operasyon, at sa kabuuan lahat ay tinakpan din ng insurance. Ang pag-ayos sa ospital ay tumatagal ng mga 4 na oras. Narito ang bata na may sakit sa tiyan. Hindi kumakain simula 3 a.m. Tiningnan nila, inikot nila, nag-ultrasound sila. 12 p.m. na at sa huli ay tumanggi ako sa hospitalization. Nag-discharge ako sa aking responsibilidad mula sa ambulansya. 7 p.m. ng gabi, dinadala ko ulit ang bata sa ospital dahil alam kong mas kaunti ang tao. Pero ang modernong kagamitan ng doktor ay nagpapasaya kay Sasha. Siyempre, hindi naman siguro dahil sa language barrier, dahil sa kakulangan ng specific na kaalaman, halimbawa sa akin o sa mga kaibigan na nakatira pa rito, medical na terminolohiya. Hindi mo kayang magtanong ng masyadong malalim tungkol sa mga tanong. Well, I just crossed myself and God willing they understand everything correctly. Malaki at maliit kung meron ka. Sa botikang ito, hindi mo mahahanap mga antibiotic o painkillers. Sa India may sarili ng medisina na Ayurvedic na umuunlad sa loob ng libu-libong taon. Sa karaniwang botika, sa ospital, hindi mo ito mabibili. Ito ay isang uri ng tradisyonal na medisina. Dito ito mga bola pero hindi ito homeopath. Itong batang ito mula sa Nepal ay ipinakita ang channel sa pila para sa street food. Nagdadala siya ng mga turista sa bundok, hindi pa siya nakapunta sa Everest. Sila kaibigan niya nanonood sa channel ko. Sa mga bata interesante sa Iceland, tumingin, malamig, di nila alam paano maglakad ang mga tao sa Kyrgyzstan. Narito na ang pagkain na hinihintay ko. Ano bang nangyayari dito? Kinuha niya ang aking tinapay gamit ang kanyang walang kamay. Ibinuhos din ang tsaa sa isang baso. Wala na, inumin na lang ang antibiotic. Sobrang tamis. Sobrang daming gatas at asukal. Para makakain ng kahit anong pamilyar na pagkain, kailangan pang maglakbay ng malayo pero gutom na ako ngayon. Pagkatapos niyang kunin ito gamit ang kanyang mga maruming kamay, nang walang kahit anong tissue, syempre, nabawasan ang gana kong kumain. Pumunta ako sa cow winch. Ano ang nasa loob? Mahirap sabihin, parang repolyo pero matamis. Kung hindi mo iisipin ang tungkol sa kanyang maruming mga kamay, pwede namang kumain. Kuzmini ka 10 straight. Naalala ko nagpapaala sa akin. Naalala ko si Snickers. Malabo pero kailangan magsipilyo kahit nasa India. Kahit hindi ko susubukan uminom ng gripo sa aking bibig. Paano kami hindi nagsisipilyo ng ngipin sa India? Tubig mula sa gripo. Pagsira, parola, I save. Pagkain. May guhit na bibig. May guhit. Inisip ko, paano? At naghuhugas ako ng kamay dito sa unang pagkakataon na maaari. Maganda kapag laging may ina ng 2 bata sa bahay. Ang manok ay isa pang kapakipakinabang na bagay. At narito ang mansanas ng paraiso na binili ko sa tindahan. Kailangan mo siyang i-relax lang. Oo, relax talaga. Kumakain ng ito pero sa pagkakaalala ko, ito ay napakatamis. Ang papaya ay tumutubo dito kahit sa bakuran. Ang lasa ay kakaiba. Naiintindihan ko kung bakit ang iba ay hindi talaga ito gusto. Ang refrigerator ni Sasha ay puno ng caviar. Sa India, mahirap itong bilhin. Grabe, talagang maliit na mga freezer pero talagang nagkakasya. Mga niyog. Talagang nagtatrabaho. Ito ang mga nakahanda ko. Giniling, niyog, coconut bike. Ibinebenta sa mga kalye, parang pakwan sa atin. Maaari mo silang bayaran gamit ang QR code. Tingnan mo, meron siyang isang premium, isang pakete, isang akodom. Sa India, halos bihira silang gumamit ng mga card.
Gumagamit sila ng cash pero kadalasan, yung mga mas simple ang buhay. Sa tingin ko, ang digitalisasyon ay isang pagkakataon upang maging makabuluhan ng India. Pakinggan mo, Mirko, marami silang iba't ibang serbisyo, mga unlad at na bagay. Mula sa opisina, lumalabas ang empleyado magtanghalian sa gilid ng kalsada. Sa halip na plato, madalas ay dahon ng saging. Lahat ay umiinom mula sa isang pitzel, mahalang pineapple juice at may kasamang hiwalay na baso. Direkta akong umiinom sa likod ng isang lalaki. Super. Sobrang. Para sa mga Indian, ang pagkain ay landas. Pagkain, kahit saan. Sa campus ni Arseny, mayroong medikal na fakultad kung saan maaari siyang magpagamot ng libre. At siya, ito ay napaka-kapakipakinabang. Pumunta dito, walang kwenta, hindi na kailangang maglakbay sa malayo para sa isang normal na klinika, kundi kahit dito na lang. At mula dito, ako ay ipinadala. Ayos lang sa akin. Ito ay isa sa mga mahalagang bentahe para sa akin. Estudyante na gagamot. Hindi, mga normal na tao na ang nagagamot, pero posibleng oo, dadalhin ka ng mga estudyante at parang, ayan, tingnan nyo exhibit. Ito ang klasikong dilaw ng paaralang Amerikanong bus. Ibig sabihin, mayroon kang schedule kung kailan ito umaandar at kahit ngayon ay mahahanap ka nito dito. Naglulubog. At inilabas nila mga halaman ng direkta sa bakuran ng universidad. May bayad na ang pagkain mo dito sa kantina pero hindi ka kumakain. Hiwalay ang bayad nito pero di ako kumakain. Laging magulo sa kantina at ang pagkain ay sobrang anghang. Kapag nagtitipo ng dalawang grupo ng mga Indiano, ayan, ingay. Mili ng induction, pasta, nagluluto, itlog, nagpiprito, lugaw, nagluluto, namimili sa malapit na tindahan. Dahil puti ako, inilagay nila ako sa kwarto na para sa dalawa, pero mag-isa lang akong nakatira doon. May banyo at paliguan sa bawat kwarto. Iyon ay para sa iyo. Hindi mo kailangang sa CR. Kung ito ay pampublikong palikuran na may mga Hindu, magpapaupa na lang ako ng apartment. Bakit may rehas sa bawat bintana? Sa totoo lang, hindi ko alam. May ideya ako na baka ito ay para sa pagpapatuyo dahil dito, sa prinsipyo, isinusuko mo ang mga bagay sa paglalaba. Ibig sabihin, lumalabas ka lang sa kung alas 7 ng umaga ka pupunta sa bus. Iniiwan mo doon ang mga maruruming bagay. Kasama ang detergent. Dumating ka ng 5 sila na malinis na kailangan lang patuyuin at plansahin. Si Arsenia ay nagtatakda ng magbigay ng halimbawa para maunawaan ang posibleng resulta. Saan ito maaaring humantong? Well, malapit sa Rome. Ito ay trabaho sa mga mikroorganismo. Ibig sabihin ito ay anumang mga bakterya, halimbawa, synthesis ng anumang kinakailangang mga sangkap o pag-aaral ng kanilang kalikasan o research energia sa mitochondria. Ang pamilya ni Sasha ay dinala sa India ng teknolohiya dahil ang kanyang asawa. Sa totoo lang, ito ang gusali, ito ay isang opisina. Dito nagtatrabaho aking asawa. Dahilan kung bakit kami nakatira sa bahaging ito ng perimeter. Dahil dito, maaring lakarin ito sa loob ng 15 minuto. Hindi komportable. Madalas siyang pumunta dito pero maaari namang lakarin. Sa totoo lang, dito matatagpuan ang kanyang kumpanya. Sila ay isang pandaigdigang kumpanya. Silang opisina sa maraming lugar transnasyonal na kumpanya. Sa lugar na ito, libo IT engineers nagtatrabaho. Ngunit ang poste ng kuryente ay tinapalan ng tape. Sa proseso ng relokasyon, may iba't ibang pagpipilian ng mga tao pero pinili nila ang India. Nung una, inalok ang Brazil. Naghahanda kaming pumunta doon. Pero pagkatapos ay napalitan ito ng India. Dito buong taon kaming nagsusuot ng pare-parehong damit. Ibig sabihin, kung talagang malamig, pwede kang magsuot ng medyas. Ibig sabihin, syempre, pwedeng makita si Tucker na naka-jacket at sombrero pero nakatsinelas pa rin siya. Ang mga anak ko dito, hindi man lang nagsusuot ng sweater. Hindi talaga ako bumibili ng sweater, pantalon o shorts. Mga t-shirt lang. Dumating kami dito na may pagbaba sa pera dahil ang kita dito ay para sa ng aming pamilya at mga pangangailangan. Empleyado. Ang asawa ko, siya ay nagtatrabaho bilang %. Sa India ay halos 40%. 40? Uwis sa kita. Ang sweldo na natili ba? Mas mababa pa ang ibinigay na sweldo dahil kailangan pang i-approve ang sweldo. Makakabili ako ng apartment, makakabili ng gulay, sapat na sa akin ng 1,000 rupees. Isang 3 litrong kaldero ng normal na gulay na sopas. Ito ay magiging prutas, ito ay magiging gatas. May mga yogurt ma'am doon, baka kukuha. Ako, walang karne. Talagang walang karne. Mas mahal ang karne, manok. Mas mura ang mga gulay at prutas dito. Hindi ko masabi kaunti ang gastos dito. Walang kulang? Hindi. Dahil dito, sinisikap pa rin namin bumili, maghanap ng
mga bagay na gusto naming kainin. Halimbawa, pulang isda. Nagsimula kaming mag-asin ng isda dito, nagsimula kaming gumawa ng keso dito, gumagawa kami ng sarili naming pirogi. Ang baka, nasan sa inyo? Hindi. Bakit naman? Hindi, ang baka hindi talaga para sa kanya. Tanggap ng mga Europeo ang mga kaugalian ng mga Indiano para magsabi ng o sa India di tumatango kundi umuuga ng ulo. Kahit sabihin kaibigan ko, ginagawa ko pa rin. Ginagaya mo ba ito, mga bata? Sa ngayon, hindi ko kaya. Bata. Sinasabi ko pumunta tayo doon, gumawa tayo ng bagay. Sabi niya, hindi siya nagsasalita. Nakakahawa pala ito. Alam mo ba, parang sa mga Italiano, may mga galaw sila doon, may ipinapakita pa. At sa mga Indiano, ganito. Oo. Asya. Dumating si Arsenie sa India na may mahinang kaalaman sa Ingles. Siyempre tumaas ang antas. Halos nakakapagbasa na ako. Halos walang tigil. Ibig sabihin, kung dati ang mga kondisyonal na pang-agham na tuyong teksto mula sa mga libro, kailangan kong basahin ang pangungusap at intindihin ito. Ngayon, kaya ko nang basahin ang talata. Lahat siyempre tumaas. Ngunit sa malapit, sa perfect English. At kinukuha mo ba ang kanilang paraan ng pakikipag-usap? Paraan ng pakikipag-usap? Parang impit. Sinusubukan kong hindi gayahin. Dahil kung ito ay magiging kombinasyon ng Indian at Russian accent, magugulat sila sa akin. Paano naman ang mga guro? Paano sila magsalita? Ang mga guro sa totoo lang ay maayos. Hindi, may kakaibang bagay sa accent. Kapag mas bata ang tao at mas mataas ang kanyang edukasyon, mas kaunti ang kanyang accent, ang mga guro, sinasabi nila yung mga lektura ay napakalinis. Ang mga Indian iba't ibang rehiyon ay napipilitang mag-usap sa Ingles. Tanging ang wikang Ingles ang laganap sa bansa simula kolonyal. Lahat ba ng mga taong ito ay nag-aaral sa Ingles? Tama ba? Nag-uusap sila sa Canadian. Dito bawat estado may sariling wika at sa Hilaga at Timog ay talagang magkaibang mga wika. Dito ang relasyon sa mga taga-Timog at taga-Hilaga, dito ay medyo sa tingin ko separatista. Ibig sabihin, medyo may tension sila. Nakahanap si Arsenie ng kaibigang Ruso dito, estudyante, at nagpunta sila sa sinehan magkasama. Dito sila pumipili ng libro sa library at kamakailan lang ay nagpunta sila sa mga resort Goa by night bus. Tungkol sa mga kahangahangang lugar, kakagawa ko lang ng episode. Bukod sa Goa, marami akong episode tungkol sa Wild Asia aking channel. Panoorin mo sila pagkatapos ng video. 10. Residential complex ni Sasha. Mas kaunti na ang mga Europeo na nakatira ngayon kumpara dati. Karamihan ay mga Indiano? Dati marami kaming mga Ruso dito dahil malapit ang residential complex. Sa opisina, nakatito tumira ang mga dating kasamahan. Pero pagkatapos, nangyari na hindi na na-renew ang kontrata ng iba at ang iba naman ay hindi nagustuhan. Minsan talagang nakakagulat sa maraming bagay, lalo na sa mga hindi pa masyadong nakakapunta sa mga bansang Asyano. Sa kabilang banda, maraming bagay ang maipapaliwanag sa mga bata gamit ang halimbawa ng India. Ngayon, nandun siya. Hindi ko isusulat ang sinasabi mo walang problema. Titigil ako sa pagbabayad para sa paaralan at itatalaga ko ang sarili ko na ganito. Bilang isang alin na naglilinis ng basura, nagwawalis ng mga dahon, do ay isang mahalaga at kapak na propesyon? Ganun lang, whoops. At kahit papaano ay mahinahon? Muli ang tanong ay tungkol sa kung ano, maging mapagpasalamat. Sa nangyayari sa buhay, hindi mahalaga ang maibibigay ng magulang dahil pumapasok ka sa magandang paaralan, ang iba ay pumapasok sa mas mababang paaralan pero pumapasok pa rin sa paaralan. At may batang lalaki, 10 na taong gulang, na humihila sa harap niya. Itong kariton na may 2 gulong, nagbebenta ng ilang manis sa kalan, kung ano-anong bagay. Hindi siya pumapasok sa paaralan, nagbebenta siya ng kung ano-ano sa tabi ng kalsada. Sa kabuuan, hindi ba kayo sawa? Hindi nyo ba iniisip tama ang kalat na ito oras na para pumunta sa ibang lugar? Habang may trabaho dito, ayos lang, nandito pa kami. Tinitingnan namin ang mga opsyon kahit saan. Siyempre, patungo sa Europa. Hindi namin tinitingnan ng ibang mga bansang Asyano. Ganito ako, hindi ka makaka-check out sa hotel nang walang litrato. Ito ang aking minuto ng kasikatan at hindi ito tungkol sa YouTube channel. Sa paglabas ko ng hotel, may lumapit ulit sa akin pero hindi para sa litrato kundi para sa barya. Nagmamaneho ako na tumingin pero hindi masyadong masaya. Oo, ito ay dahil kuripot ako at nagbibigay lang sa mga pulubi kapag may kamera na kumukuha sa akin.
Sa paliparan, naglalakbay ako ng napakatagal sa walang katapusang Bangalore at walang katapusang pamilihan. Sa isang himala, naglalakbay pa rin kami at hindi nakatigil sa karamihang ito. Putik, basura, mga tao natutulog sa mga kariton. Pero parang mamimiss ko ang India pagkatapos makapagpahinga at makaligo. Nakakatakot kapag may malapit na dumadaang malaking 3 palapag na truck. Kapag sa kabilang panig ng daan ay may malaking banner na nagpapahayag ng bigote at hindi gaanong paimportante pagbati ng maligayang kaarawan. Ang huli kong makikita sa lungsod ay isa sa pinakamataas na estatwa sa mundo na bronze. 33 metro at espada na may bigat na 4 tonelada. Babalik pa ako para mag-shoot tungkol sa baliw na India, kaya mag-subscribe ka sa lahat ng platform ni Vova. Karma Nova, paalam.